Hello po muli mga kapatid. Muli po ay wini-welcome kayo sa programang ito, Jesus is Coming Very Soon. Ang gusto ko pong iaral sa inyo ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. At gusto ko pong basahin sa inyo sa Tagalog na Bible. Sabi dito, kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinapahayag namin, ito'y natatalakbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito po ang basihan natin sa ating pag-aaral ngayon. Sa English, sa King James Version, sabi doon, but even if our gospel is hid, it is hid to them who are perishing, in whom the God of this world has blinded the minds of those that believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine, or the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. Yon ang nakasulat sa English na Bible. Ang gusto ko pong iaral sa inyo ngayon ay pinamagatang kong what is the meaning of spiritual blindness? Ano ang ibig sabihin ng spiritual na kinabulag? Ito po ang pag-aralan natin ngayon. Mga kapatid, may dalawang uri ng kinabulag. Yun ay itong dalawang uri ay itong sinasabi nating physical blindness at itong spiritual blindness. Itong physical blindness ay naiiba sa pag-aralan natin ngayon na sinasabi kong spiritual blindness. Itong spiritual blindness o itong physical blindness ay ang kinabulag sa physical na anyo ng ating katawan. Alam po natin na kung ang isang tao ay bulag sa physical na anyo, ay parang ang taong ito ay isang kawawang tao na nilalang sa mundo sapagkat sa kanyang status na siya ay bulag ay hindi niya makikita ang kapaligiran niya, kung anong kaganda ang kapaligiran niya. Kaya maski ang ating Panginoong Jesus ay itinuro niya na ang mata ay isang pinaka-importanting parte ng katawan ng isang tao, sapagkat kung ang mata ng isang tao ay bulag at hindi niya makikita ang mga magagandang bagay, ay parang parang isang bagay na nakalulungkot sa buhay ng
isang tao. Kaya't gusto kong i-present din sa inyo at ikumpara sa inyo ang klaseng kinabulag na ito na sinasabi nating spiritual blindness. Ang spiritual blindness ay itong kinabulag ng tao tungkol sa mga bagay na kagustuhan ng Diyos, yung mga mas magandang bagay na kagustuhan ng Diyos sa buhay ng isang tao. At sa Biblia ay itinuturo sa atin na may kagustuhan ng Diyos sa isang tao na mas maganda at sabihin nga natin napakagandang bagay na kagustuhan ng Diyos sa buhay ng isang tao, mas lalo na sa itinuturo ng salita ng Diyos na buhay na walang hanggan, na pwedeng ma-inherit o pwedeng maibigay sa isang tao kung siya ay o kung siya ay naniwala sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. At itong spiritual blindness na ito ay mga bagay na hindi natin nakikita ngayon sa present time na ito. Pero mga bagay na maski hindi nakikita itong mas maganda na ibibigay ng Diyos sa mga taong maniwala sa kanyang anak na ang ating Hesus Kristo ay ang sabi ng salita ng Diyos ay it is far more comparable to what we can enjoy here on earth. Kung anuman ang bagay na napakagandang bagay dito sa mundo, yung mga gustong-gusto ng tao na angkinin, yung mga, kung example, yung mga yaman ng mundo, yung mga bagay na sabihin nga natin valuable, very valuable, or yung mga bagay na magaganda dito sa mundo na gustong angkinin ng tao, ay sabi ng Bible ay malayong ikumpara sa mga spiritual na bagay na pwedeng angkinin ng isang tao na maniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dito sa binasa natin dito, sabi ni Apostol Pablo, kung ang aking ipinipreach o ipinapahayag na mabuting balita ay nakatago, ito ay nakatago, naitago lamang sa mga tao na hindi ay mga tao na sabi dito sa English, sabi dito sa excuse me po, napapahamak, na itago sa mga taong napapahamak, o sa English ay it is hid to those who are perishing. At sabi dito na
i-paraphrase ko na lang sa English kasi medyo sa English na translation ay iba ang pagkasabi dito sa Tagalog na translation. Sabi doon sa English ay, in whom the God of this world has blinded the minds of those who believe not, lest the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them, sabi doon. Sabi sa Tagalog na itong mga tao na hindi maniwala sa gospel ng ating Panginoong Hesus ay mas lalong binulagan ng Diyos ng mundong ito. Ang ibig sabihin ng Diyos ng mundong ito ay walang ibig sabihin kundi si Satanas, sapagkat siya ang Diyos ng mundong ito. He is the God of this world. Kaya't ang tinutukoy dito na God of this world ay walang iba kundi si Satanas. Na ang si Satanas na ito ay binulag ang mata ng mga tao na hindi maniniwala upang hindi magliwanag sa kanila itong sinasabi ng Bible na glorious gospel of our Lord Jesus Christ. It is a very glorious gospel. Ang ibig sabihin ng salitang glorious na ito ay ibig sabihin napaka-buti, napakaganda, napaka-precious, precious na bagay na bagay itong mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. This good news or gospel of our Lord Jesus Christ is very glorious, meaning it is very precious, it is very kumbaga very, sabihin nga na natin, very beautiful, or it is a very precious thing, itong mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Ito ang ibig sabihin ng salita itong glorious. At sabi nito, si Satanas ay binulag ang mata ng mga taong maski naririnig nila ang mabuting balita na ipapahayag sa kanila, na ipipreach sa kanila, ay hindi sila maniniwala, kaya't mas lalong itong si Satanas na ito ay binulag ang kanilang mata or spiritual eyes para mas lalong hindi nila maintindihan at hindi magliwanag ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay o sa kanilang isip at puso. Ito ang ibig sabihin ng ibig sabihin ng versikulo na ito. Kaya't gusto kong banggitin sa inyo itong salitang spirit, ibig ko sabihin itong salitang willful blindness, itong sariling blindness o itong personal na kinabulag o itong
ano yung Tagalog din yung spiritual or willful blindness, sariling kinabulag. So gusto ko pong ipaliwanag sa inyo itong salitang sariling kinabulag, willful blindness. So itong willful blindness ay ito ang dahilan sa maraming tao kasi ang ibig sabihin nitong willful blindness ay sa Tagalog ay nagbulag-bulagan. May sarili silang kinabulag. Nagbulag-bulagan sila sa katotohanan. Kaya kung ang isang tao ay nagbulag-bulagan sa katotohanan tungkol sa Diyos, ay itong Diablo na enemy ng tao ay mas lalong binubulag ang kaisipan ng isang tao upang hindi niya maintindihan mas lalo ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya't ito ang isang pinakamalaking problema sa buhay ng mga tao kasi maraming tao na nagbulag-bulagan sa salita ng Diyos na maski man araw-araw o maski man na palagi nilang naririnig na naipipreach ang tungkol sa kaligtasan ng tao ay hindi nila pinapansin, nagbulag-bulagan sila. Maski man itong ebanghelyo ng Diyos ay naipipreach sa buong mundo, buong sulok ng mundong ito, ay marami pa ring tao na nagbulag-bulagan sa katotohanan at ayaw nilang alamin itong katotohanan tungkol sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. At itong napakagandang plano ng Diyos na gusto niyang maranasan o maibigay sa buhay ng mga tao ay ginawa niya sa pamamagitan ng pag-send niya sa kanyang anak ng ating Panginoong Hesukristo upang siya ay mamatay doon sa cross para ang ating Panginoong Jesus ay siya ang magligtas sa ating buhay sa kasalanan o sa doom o sa judgment na naibigay doon sa mga sumusunod sa kagustuhan ng Diablo upang sila ay masave at hindi sila maisama kay Satanas sa kanyang doom sa future na buhay. Gusto ng Diyos na ang tao ay masave upang hindi maisama kay Satanas sa kanyang pagsisin o paggawa ng kanyang kasalanan. At kung ang tao ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ay sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan at sila na ay maipunta doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na kaharian ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na ma-fulfill o maipatupad sa buhay ng mga tao. So, itong sinasabi natin na willful blindness na ito ay ito ang isang problema sa ating mga tao sapagkat sabi ko nga
maski nga palagi nating mga tao ay palagi nilang naririnig ang mga preachers na nagpipreach tungkol sa kaligtasan ng tao, ay hindi pa rin gusto ng tao na sumunod sa kagustuhan ng Diyos, sapagkat ang problema ay itong sinasabi nating willful blindness, na ang mga tao ay nagbulag-bulagan sa kagustuhan ng Diyos. At dahil sa willful blindness na ito, ay sabi ko nga kanina, ay mas lalong bulagin ni Satanas ang kaisipan ng mga tao para mas lalo nilang hindi maintindihan at hindi maliwanagan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ito ang ibig sabihin ng sinasabi natin ngayon na spiritual blindness, spiritual na kinabulag. Ngayon gusto kong kunin ang buhay ni Apostle Paul as example sa tinutukoy natin ngayon tungkol dito sa spiritual blindness. Sapagkat itong Apostle Paul ay, ang pangalan ni Apostle Paul noon ay nung hindi pa na-save o hindi pa naniwala kay Jesus Christ, ay Saulo or Saul. Itong si Saul ay isang very religious man. Ang kanyang relisyon ay ang pinakamataas na klase ng relihiyon, pinakamaganda at sabihin nga natin pinaka-best na relihiyon, na itong relihiyon, ang relihiyon niya ay itong relihiyon ng Hudyo na Pharisee or Pharisee. At itong si Apostol Pablo ay isang may mataas na pinag-aralan, at isa pa ay siya ay isang magaling na tao. Alam niya ang mga laws tungkol sa laws ng government, mas lalo na sa government ng Roma. Alam niya ang laws tungkol sa laws ng society or community, at alam niya ang maraming bagay tungkol sa politika, at mas lalo dito sa relihiyon ng mga Hudyo, na alam niya lahat ang laws ng religious laws ng mga Hudyo. Kaya't itong si Saulo ay talagang isang magaling na tao. Pero siya ang isang example ng tao na mayroong spiritual blindness sa kanyang buhay. Siya ay nabulag sa spiritual na bagay. Kaya't isang araw ay nag-request siya ng permission o authority sa mga pari doon sa Jerusalem upang pumunta doon sa Damascus at dakpin yung mga Kristiyano doon o yung mga naniwala kay Jesus Christ, at kunin niya at i-present niya, kunin nila at i-present niya dito sa Jerusalem sa Sanhedrin ng mga papari, o yung korte ng pari sa Jerusalem, kasi Sanhedrin ang pangalan ng korte nila. At kumuha siya ng kasama na pumunta doon sa Damascus. Excuse me. Ngunit nung nasa daan sila,
na malapit na sa Damascus ay sabi ng Bible, biglang may kumislap na nakasisilaw na liwanag na uh, uh, nagsilaw sa kanila at sila lahat ay nadapa sa lupa. At itong kasamahan ni Apostol Pablo ay wala silang narinig na boses, pero si Apostol Pablo ay nakarinig ng boses mula sa langit. At sabi ng tinig na ito, Saul, Saul, why persecutest thou me? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinipersecute? Sabi ng tinig. At sabi ni Apostol Pablo, siya ay nanginginig ni si Apostol Pablo at sabi niya, ano ka, who art thou, Lord? Sabi niya, sino ka ba? Sino ka ba? Sabi niya. At sabi ng Panginoong Jesus, ako si Jesus na iyong pinipersecute. I am Jesus whom you are persecuting. At siya ay mas lalong nanginig sa takot. Pero sabi ng tinig, sabi niya, pumunta ka sa siyudad at doon may mag-aalalay sa inyo. Punta ka sa bahay ng isang disipulong nagngangalang Ananias. Kaya't may tao na nag-guide kay Apostol Pablo na punta doon sa bahay ni Ananias. At doon ay tinuruan ni sabi ng Panginoon sa kay Paul ay tuturuan ka doon ng yung bagay na gagawin at ituturo ka kung ano ang dapat mong gawin at ituturo sa inyo yung itong pinag-aralan mo na laws ng lumang tipan na mga propesya ng mga prophets ay ituturo sa inyo kung anong ibig sabihin nito. Sapagkat maski man si Apostol Pablo ay maraming kaalaman tungkol sa laws ng lumang tipan, the Old Testament, at maraming kaalaman tungkol sa mga prophecies sa Old Testament. Ngunit sapagkat sa kanyang pagkabulag ng spiritual blindness ay hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga ito. Kaya't sabi ng Diyos na kailangan malaman mo na itong mga prophecies sa Old Testament, itong mga bagay na naisulat sa Old Testament ay walang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Jesus na siya ang tunay na tagapagligtas ng buhay ng tao. Siya ay ang naipako sa cross para maligtas ang buhay ng tao. Kaya't yun nga ang nangyari. Itong apostle doon sa Damascus ay itinuro sa kay Paul ang ibig sabihin ng mga propesiyang ito sa Old Testament at naintindihan ni Apostle Paul at ang kanyang puso ay nabuksan, ang kanyang spiritual eyes ay nabuksan at na-open ang kanyang understanding o kanyang kanyang understanding sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya maski man si Apostol Pablo ay
siguro itong personal anyo na Apostol Pablo ay siguro ay marami siyang malaki siyang mata at siguro may matalas ang kanyang mata. Ngunit sa panahon na yon ay nakita niya ang napakaliwanag na nakasisilaw na liwanag sa kanya ay ang kanyang mata ay nabulag. Pero on the other hand, sa kabilang banda, ang kanyang spiritual eyes ay na-open at naintindihan niya ang gustong ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kaya't ganyan ang nangyari, mga kapatid, na gusto din ng Diyos na mangyari sa buhay ng isang tao, na kung ang isang tao ay i-allow niya ang Espiritu ng Diyos na magpaliwanag sa kanya ng katotohanan, ay yun ang mangyayari gaya ng nangyari kay Apostol Pablo. At nung si Apostol Pablo ay naliwanagan sa mga spiritual na bagay, ay siya na ang nagiging very faithful na nagpipreach ng salita ng Diyos, sapagkat naintindihan niya ang salita ng Diyos na iyon ang kailangan niya, at naintindihan niya na iyon din ang kailangan ng tao dito sa mundo. Kaya't ibinigay niya, ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pagpipreach ng salita ng Diyos. Kaya't ganyan ang nangyari, mga kapatid, na siya ang pinaka-faithful na preacher ng salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Jesus. So, brothers and sisters, sana ay maging example ang buhay ni Apostol Pablo sa isa't isa sa atin, na kailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos. Kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos, at kailangan tumindig tayo sa kagustuhan ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. At ipag-pray natin sa Holy Spirit na i-guide tayo sa katotohanan tungkol sa kagustuhan ng Diyos. Amen ba? Kasi ang Espiritu ng Diyos ang tunay na makapagpaliwanag sa atin ng kagustuhan ng Diyos. Kaya't iwasan natin yung mga preachers na nagpipreach ng taliwas sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, maski marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero limitado ang ating oras, at sana gusto kong ipagpatuloy, kung may panahon ako, na ipagpatuloy ang sabihin pa ang ibang importanteng sabihin tungkol sa ating topic na ito, spiritual blindness, ay ipagpatuloy kong pag-usapan sa next vlog na ating gagawin. Maraming salamat, mga kapatid. I'm praying for you. Let's be praying for one another. God bless you. Thank you so much.